Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak
ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong siya'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kaniyang mga utos. Ang kautusang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Ni wala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa ininyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulong tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin, sa pagkahabag mo ako ay lingapin. Dumulong tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat, O Diyos, itayo mo ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulong tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Dumulong tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Sion kanyang iniligtas, bayang nasa Huday muling itatatag. Magmamana nito yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dumulong tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siya'y may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno, at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay mananatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos
at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ay tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at ang sabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita sa kanya ng pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ang iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinanong ng iskriba, mga kapatid, ang ating Panginoon kung ano ang pinakamahalagang utos. Binanggit ng Panginoon, ang sabi niya, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang kapwa. Pero mga kapatid, may follow-up question itong iskriba na ito na dalubhasa sa kautusan. Kung tutulong ako, sino ang tutulungan ko? Sino ang kapwa ko? Kaya mga kapatid, isinalaysay ng Panginoon ang isa sa mga pinakakilalang parable niya, the parable of the Good Samaritan. Marami ng ospital ang ipinangalan dito, marami ng foundation ang ipinangalan dito. Pero sino nga ba yung Good Samaritan na ito? Mga kapatid, ang Panginoon ay may kinuwento at ang sabi niya sa kwento niya, may isang taong naglalakbay, we presume na ito'y Hudyo, na patungo sa Jericho.
Ngayon po mga kapatid, ibig sabihin papunta sila ng Jericho, paalis sila ng Jerusalem, pababayan. Okay po. So, galing sila doon sa templo, pupunta sila sa mga lugar nila. Ngayon po mga kapatid, sino yung unang dumaan? May dumaan na saserdote. Anong ginawa ng saserdote? Ang ginawa niya, nung nakita niya yung taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Pagkatapos, may Levita ring dumaan. Yung Levita na ito, tiningnan lang niya, pagkatapos nagpatuloy siya ng paglalakbay. Pagkatapos may dumaang Samaritano, itong Samaritano na ito mga kapatid ay kaaway ng mga Hudyo, matinding kaaway ito. Anong ginawa ng Samaritano? Surprisingly, sa istorya ng ating Panginoon, hindi siya nagdalawang isip na tulungan itong taong nakahandusay na ito. Na bendahan, disinfect yung kanyang sugat, bendahan, ilagay sa kanyang hayop, dalhin sa bahay panuluyan, bayaran ang expenses, at in addition, sinabi pa niya doon sa innkeeper, kapag kami kulang pa doon sa binigay ko sa iyo, 2 denaryo, which means 2 years' wages, babayaran ko sa iyo. So mga kapatid, pag pinakinggan lang natin ng normal, hindi natin makikita yung layers. Kailangang makita natin. Okay. So itong Samaritano na ito, tumulong kahit nakaaway niya ito. Well and good. So, anong nangyari doon sa kapwa niya na Hudyo na Levita at saserdote? Okay. So merong dahilan yan. Yung saserdote, galing yan sa templo. Ngayon, kapag ang mga saserdote ay galing sa templo, ibig sabihin, dala-dala niya yung mga panalangin ng mga tao doon sa sinagoga ng kanyang nayon, sa sinagoga ng kanyang bayan. So pagkagaling niya sa templo, magdadala siya ngayon ng blessing sa mga tao na nag-iintay sa kanya. Kapag hinawakan niya, tinulungan niya yung taong ito na halos patay na, ano ang gagawin niya sa sarili niya? He will be ritually impure. Kasi ang sabi po mga kapatid ni San Lucas dito, halos mamatay na. A Jewish person will not touch a dying person dahil ito po yung marumi. Ngayon, yung mga blessing na dala-dala niya para dun sa mga kababayan niyang uuwian niya, mananalify lahat yun, mawawala ng bisa lahat yun. Kasi hahawakan niya at tutulungan yung namamatay na naghihingalong taong ninanakawan. So may dahilan siya. Kaya nagpatuloy siya ng lakad. Kasi inisip niya siguro, mas maraming umaasa sa tao sa akin. Mas maraming nag-iintay sa akin ng blessing. Itong tao na ito, mamamatay na to. Lord, ko na siguro bahala sa kanya. Mas maraming nangangailangan sa akin. Levita. Ang Levita, mga kapatid, ay parang mga sakristan sa templo. Pero kamukha ng mga saserdote, kinakailangan nilang malinis. Ngayon mga kapatid, kapag humawak siya ng isang taong marumi, kamukha ng taong naghihingalong ito, matagal bago siya makapaglingkod muli. Niisip niya siguro yung kanyang sarili, gusto kong maglingkod sa Diyos, gusto kong nandun sa templo, siguro, pag may nagdaan, iba na lang yung tutulong. Ano kaibahan itong dalawang ito doon sa Samaritano? Wala na siyang dahilan. Wala nang dahilan yung Samaritano. Basta tumulong na lang siya. Nangangailangan tutulungan kita. Kaya tinulungan niya. Mga kapatid, lahat tayo ay hinihiling ng Diyos at bahagi ng kautusan na tulungan natin at tugunan ang pangangailangan ng kapwang nangangailangan. Marami tayong pwedeng maging dahilan para hindi tumulong, kamukha ng saserdote. Marami sa atin may trabaho, marami sa atin may iniintindi, iba na lang ang tutulong sa'yo. Marami sa atin siguro, pinangangalagaan natin yung reputasyon natin, pinangangalagaan natin yung social standing natin, yung tingin natin sa sarili natin, kaya hindi tayo makatulong, kamukha ng Levita. Pero mga kapatid, ang hinihingi sa atin ng Panginoon, just help them. Just help the person in need. At mga kapatid, ang pagtulong na ito ay hindi nangangahulugan na pupunta pa tayo sa malayong ampunan para magbigay ng tulong
O kaya sa jail na pupunta ka ba ron, mamamasahe ka? O lalayo ka pa para lang ipakita na ikaw ay nagiging charitable sa ibang tao? Just the people you come across every day are the people who need your help. At yun po ang dapat nating tulungan. Sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi mo na kailangan lumayo. Basta kung sino yung nakasalubong mo na nangangailangan ng tulong, tulungan mo. Sino ba yung nakakasalamuhan natin araw-araw? Pamilya natin, pamilya nyo. Nanay, tatay, anak. Sa trabaho, mga kasama sa trabaho. Sa classroom, sa eskwela, mga kaklase, mga teacher. Sino pa? Ang karaniwang kasama natin. Sila yung nangangailangan ng tulong natin. Napaka-broad naman yan, Father. Napaka-general naman. Bigyan mo ako ng example. Halimbawa, sa mga anak, ang nanay nyo na ang nagluto, ang nanay nyo na ang nagsaing, ang nanay nyo na lahat. Pag nakita nyo nag-uurong na sa gabi, tulungan nyo namang mag-urong. Bitawan nyo muna yung mga cellphone ninyo. Nakita ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae na naglalaba, magkusa ka namang magsampay. Kaysa yung utos ka ng utos. Hindi ba? Sa trabaho, nangangailangan ng tulong, assistance sa hindi alam gawin, tulungan. Simpleng pagtulong lamang ang ating kinakailangan. To be able to fulfill and obey the law. Ang sabi sa atin mga kapatid sa unang pagbasa, wala sa malayo yung batas. Nasa inyong mga puso. Mga kapatid, ang ipinakita ng Samaritano dito sa parable na ito ay habag sa kanyang kapwa. Compassion. Pag may concern ka, tutulong ka. Kapag may concern ka, makikialam ka. Kapag may concern ka, gagawin mo ang lahat para matulungan ang iyong kapwa. Mga kapatid, isa na po yan sa mga nawawala sa ating lipunan. Yung concern, yung pakikipagkapwa. Ngayon po mga kapatid, makikita nyo very individualistic ang mga tao. Gagawin ko to, sarili ko to, ako bahala sa akin, ganun. Huwag mo papakialaman, hindi kita papakialaman. Ganun. Pero ang utos sa atin mga kapatid, kapag ka nangangailangan ng ating kapatid, tulungan natin. Halimbawa mga kapatid, sinabi sa inyo, Mars, di ba Mare? Mars. Medyo ginipit ako eh. Pahiram naman ng 5,000. Anong gagawin nyo? Wala akong 5,000. Anong 10% ng 5,000? 500? 500. Bigay mo na sa kanya. Kung may 500 ka at hindi naman mabigat sa'yo, ibigay mo na. Kesa hindi mo tutulungan yung iyong kapwa. Bakit 10%? Ano yung, naririnig nyo ba yung ikapo? Di ba uso yan kay Eli Soriano? Pero nasa Biblia yan eh. Give the Lord 10% of your income to be able to support the temple. Wala naman ang templo. Pero yung kapwa mong nangangailangan ay templo ng Espiritu Santo. Kung hindi ka makakapagbigay ng buong halaga, magbigay ka ng 10%. Kung hindi kaya ang 10%, tulungan mo sa abot ng iyong makakaya. Ang mahalaga mga kapatid, tumulong ka. Sino pa ang magtutulungan kung hindi ba tayo ring mga Kristiyano? Mga kapatid, ang atin pong ebanghelyo ay isang aral sa pakikipagkapwa-tao. Hindi lang pagiging Kristiyano, kundi pagiging kapwa-tao sa atin pong mga kapatid. Huwag nating hahayaan na hindi matulungan ang mga nangangailangan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa daan na nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong paraan kaysa sa magandang salita lamang. Ang atin pong itutugon, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol, sa pangunguna ni Papa Leon, naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat taong nakakasalamuhan natin, naway pakitaan natin ang kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao naway dalhin ni Kristo sa kanyang kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigayo pang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ang anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik, sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat nagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas sa aming ipinagdiriwang
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nayalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.